So, JM, nung nabalitaan mo, nakita mo na yun nga, yung result online naman. So, ano naging feeling mo towards here bilang isang whistleblower na sinasabi mo na talaga naman sometime in 2012 bilang isang PIDEA agent, dapat ay i-raid mo si Bongbong Marcos dahil nga siya ay addictus benedictus? Una sa lahat, gusto ko i-congratulate ikaw doon sa talagang effort mo dito sa kampanya laban sa ipinagbabawal na pulburon. Para sa ikalilinaw nitong lahat, itong pulburon na di umano ay kinasangkutan nitong si Lisa Araneta Marcos, ito ay kabilang doon sa Single Convention on Narcotics Drug na 1961 as amended by 1972 Protocol, di ba? Amending the Single Convention on Narcotics Drug 1961. Ano ba itong pulburon na tinutukoy na bansagan na lang natin na white powdery substance, itong Charlie, yung Charlie na ito yung kabilang dun sa listahan ng nakalagay doon sa Schedule 1 na tinatawag. Ngayon, ito, kapag ito ay nahulihan, na merong nahuli o merong lumabag sa pagdidistribute, pag-administer nitong kahalintulad na prohibited substance na ito, dito sa Pilipinas ay mayroong paglabag dun sa Section 5 ng Article 2, RA 9165. Yun po. Ngayon, diyan sa Amerika, kung di ako nagkakamali, ay mayroong parusa na hindi bababa sa 20 years hanggang 40 years kapag itong pagkakasala na ito o yung krimen na ito ay mayroong patay. Mayroong kumbaga sa yung paggamit nito o pag-distribute nito ay nauwi sa kamatayan ng sino man, maaring magkaroon ng liability kung sino man yung matatagpuan nag-commit ng krimen na yun ng parusang hindi bababa sa 20 taon hanggang sa life imprisonment. Bukod pa doon sa $1,000,000 na penalty. Ngayon, dito sa Pilipinas talagang ganun din, Talagang yung talagang may pananagutan siya na maari siyang makulong ng parusang habang buhay. At hindi lang 'yun. Kasi kung sino man yung tao na mayroong responsibilidad, halimbawa siya yung mayroong tinatawag na constructive dominion dun sa lugar. Halimbawa, sinasabi sa hotel nangyari, sino ba yung registered occupant ng lugar na yon? Malaki yung pananagutan niya. Sapagkat kung dito sa Pilipinas, violation yan ng Section 6, Article 2 ng RA 9165. Ito yung maintenance ng drug din. Ang rito, ang parusa habang buhay. At diyan, kung sino man yung mga nasa loob, ang nakikita natin ay nagkaroon ito ng conspiracy. Hindi naman po ito mangyayari ng walang sabwatang nangyari. Sapagkat kung ayaw ng isa, hindi makapangyayari yan. Hindi magaganap yan. May magsasabi niyan, teka muna, bawal yan. Diba? At lalabas yung impormasyon. Nangyari, tila nagkaroon ng conspiracy. Ito yung kung i-apply dito sa batas dito, nakapaloob ito dun sa Section 26 ng RA Article 2, RA 9165. Ito yung conspiracy na tinatawag. Halimbawa, violation of Section 5, Article 2 in relation to to Section 26, Article 2, 9165. Ganon yun. Sa US, meron din ganun. Meron din silang batas na ganyan. Kaya nga mabigat yung kinakaharap kung sino man itong yung mga involved dito.
Yeah. Siguro, JM, i-picture natin sa ating mga kababayan kung bakit natin pinag-uusapan itong mga possible na offense o penalties na pwedeng kaharapin ng mga taong nasa loob ng hotel. Kasi po, itong namatay na si Tantoco, kasama nga siya sa entourage ng office, ang First Lady, Liza Tanas. So kitang-kita naman yan sa video, pictures. Ang dami niyang kasama, may senators, cabinet secretaries, mga artista, kasi pumunta sila dito nung, I think hindi ko nagkakamali, they came here like from March 3. Mahaba yung event na yun doon sa Manila Film Festival. Na marami kasing involved dito. Ang question, paano nakapasok ang pulburon? Ito ba ay galing sa Pilipinas? Ito ba ay pinurchase nila dito sa Beverly Hills? Sino ang nagbigay sa kanila? Paano nakalusot sa hotel? Sino ang nakapangalan sa hotel? Gobyerno ba ng Pilipinas ang nagbayad ng hotel? Kung gobyerno ng Pilipinas, sino ang nakapangalan? Sino nag-check-in? Bakit inalaw niya na nagkaroon ng session doon sa sa kwarto na yon? Kaya tama ka, JM, bilang isang PIDEA agent, you are the best person, not only as a whistleblower, laban kay Bangag during the PIDEA leak, pero bilang isang PIDEA agent, ay makikita mo talaga na ang daming talagang conspiracy dito, ang daming mga maybe cover up and everything. Pero ang maganda rito ay yung common denominator. Yung bang sinasabi, yung bang inilalabas, yung bang ibinubulgar, nagkaroon ba ng kasagutan? Nalantad ba talaga? Nagkaroon ba ng talagang basihan? Diba? Nagkaroon ng material evidence. Diba? Yun ang importante sa lahat. Hindi yung magsalita lang tayo. Kagaya niya sa akin, no? yung wisdom ko patungkol doon sa aking trabaho. Yung naging personal knowledge ni Cathy, yung mga information na nakarating kay Maharlika, lahat ito biglang nagdugtong-dugtong at nag-corroborate hanggang sa nagkaroon ng ng resulta mula doon sa sa coroner's office kung saan sila yung nag-lift ng mga pieces of evidence o specimen na isinabmit for toxicology examination. Ayun ang nagresulta ng pagkakadiskubre doon sa presence ng controlled substance na nakalagay doon sa Schedule 1 ng UN Convention ng narcotics. Yes, so yun po yun. JM, balikan ko lang yung hanging question ko sa iyo kanina. Yun na nga, bilang isang PIDEA agent, so talagang hindi lang 'to nagtatapos na nalaman natin na okay, yung based sa toxicology test ay meron ngang positive siya sa pulburon. Then, alam mo, namatay siya through accident. Kaya nga, marami talagang madadamay dito. Kaya nga, based on your experience bilang isang PIDEA agent, pag mga ganitong klaseng, kung ihahalon tulad mo sa pangyayari sa Pilipinas, ano-ano ang nakikita mo talagang o sino-sino, paano mo bilang lingkod ng bayan, bilang PIDEA agent, paano nyo i-extract ito, pananagutin ang mga taong nasa likod nito? Unang-una, siyempre, ang trabaho kasi ng law enforcement, lalo na sa mga ganyan, pagdating sa crime scene, labo muna bago linaw. Ibig sabihin, lahat yan, lahat yan i-contain namin doon sa sa ilalim ng kapangyarihan ng batas. At isa-isa yan, lahat yan ipoprocess. I-evaluate namin kung ano yung extent ng kanilang participation. Hindi ko mo sasabihin innocent kaya nandun ka sa loob Kapag nasa loob ka, ibig sabihin posible yung conspiracy. Hindi po pwede, lalo na sa isang hotel, sa isang enclosed area, imposibleng hindi alam ng mga kasama yung ginagawa ng ibang kasama. Lalo na yung mga ganitong uri ng mga pangyayari o aktibidad, hindi ginagawa lalo na iisang lugar lang kayo Diba? Iisang lugar lang kayo. Kaya doon pa lang, makikita mo kung sino ang sino, kung sino yung mas makapangyarihan o dominant person o party
Di ba? Kung halimbawa ang nandun ay isang pinuno o mataas ang estado sa buhay, natural yung mas nakakababa sa kanya mangingimi. Pero kapag nakikita ng mas mababa sa kanya na promotor, nangunguna sa katarantaduhan, talagang yun ang gagawin. Diba? Kaya yung nangyaring paggamit dyan ng illegal na substance na tinutukoy sa Schedule 1 ng UN Convention, talagang ako'y naniniwala na walang alam itong si Lisa Marcos doon sa nangyaring pagkamatay nung isang tantoko. Yun po yun. So sinasabi mo ba na tama ba pagkarinig ko na naniniwala ka na walang kinalaman si Lisa Tanas sa pagkamatay? Naniniwala ako na meron siya. Hindi ko pwedeng wala. Na wala siyang kinalaman. Kasi unang-una, siya yung pinaka-dominant person eh. Siya nag-imbita. Siya nag-imbita. Siya ang nagdala. Kaya nga, kung titingnan mo, kung sino man yung ituturing natin na yung maintainer o nagme-maintain ng drug din, di ba? Alangan naman yung janitor o yung mas mababa sa kanila. Alaman naman yung PSG na kasama nila. Siyempre, lahat yan nasa impluwensya, no? Nasa ilalim ng impluwensya kung sino man yung dominant person doon sa lugar na yun. Kasi si Scotty, Agent Morales, kitang-kita kasi yun sa media, may mga video footage na talagang magarami siyang kasamang mga cabinet secretaries. So kaya nga nang ni-research natin na dito sa batas ng Amerika, pag mga ganitong pangyayari na yun na nga, may involved, may namatay. So pwede talaga madamay kung sino ngayon naka-check-in sa hotel. Talaga walang mayroong tinatawag na custody at control nitong place